Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel. I'm Mondes Vlog. Eto, at napakainit na naman mga kaibigan, itong ating tatalakayin. Ayon po dito kay Atty. Panelo, ano man ang ginawa, ano man ang ginagawa ngayon ni Arnie Tevez ay hindi pwedeng sisihin at hindi masisisi. Laman ng video na yan ang ating tatalakayin, at kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayahan ko po kayo. Please subscribe, sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Ako po'y muling nakikiusap mga kaibigan, kung pwede lang ho, patapusin po nating panoorin ang kabuuan ng vlog na ito, at nang sa ganun po, lubos po nating maunawaan. Eto na mga kaibigan, samahan niyo po akong panoorin. Nangangamba siya Ayun. na baka pag Sa dumating safety. siya rito, yung kanyang kaligtasan nasa panganib. At hindi mo naman masisisi. Kaya, ayos siya umuwi. So ako, ang palagi kong sinasabi, imbestigahan niyong mabuti. Pag mayroon na kayong ebidensya, saka kayo mag-file. Ang sabi raw sa kanya, nangangamba siya Ayun. na baka pag Sa dumating safety. siya rito, yung kanyang kaligtasan nasa panganib. At hindi mo naman masisisi talagang lahat ng tao. Pag, alam mo kasi, pag inilarawan mo, ngayon inilalarawan siyang guilty Yun. ng mga... Pero inosente pa siya. Sangayon sa kanya, inosente siya, sangayon sa saligang batas, ipagpapalagay na inosente yan, agad walang pangdinig at na laman ng hukuman na he has committed a crime with proof beyond a reasonable doubt. So, ang feeling niya, yung kanyang buhay ay delikado. Kaya, ayos siya umuwi. O yun ang kanya. Tanda mo, maraming ganyan, ha? Yung si dating Senator Lacson, nung nandimanda, ayaw din umuwi. So kahit may pending case ka, attorney, po pwedeng hindi ka personally present. Yung attendance mo, po pwedeng abogado lang ang mag-present. Depende. Depende yun. Kung sa preliminary investigation na, abogado pwede. Okay lang. Pero pag trial na, may problema ka dyan pag hindi ka dumating. Tutuloy din yung trial in absentia. So kailangan yung Pero presensya niya. ako, ang palagi kong sinasabi, imbestigahan yung mabuti. Pag mayroon na kayong ebidensya, saka kayo mag-file. Huwag niyo munang ilarawan na guilty kasi dito sa ating bansa, delikado. Pag ikaw ay talagang inilarawan na guilty, ang buhay mo nanganganib at delikado ka rin na most likely convicted ka na sa mata ng tao. Kaya yan ang problema niya. At yan ang dahilan kung bakit hindi siya makauwi-uwi dahil lang sa Ayan ang safety. kanyang sinasabi. At bilang isang nag-oobserba sa nangyayari dito sa bansa, talagang palaging ganyan ang mararamdaman ng sino man. Okay, alright. Yan na naman mga kaibigan. Nandito na naman tayo, no? At talagang napakainit na naman nitong ating pag-uusapan mga kaibigan. At bago tayo magpatuloy, ay shoutout, maraming salamat Isiminay at paintulot sa paggamit po ng inyong kaunting video clips. Okay, eto. Talagang marami na naman ng sinabi nitong si Atty. Panelo diyan sa rolling ng video. Ay alam ko ho, napanood natin mga kaibigan. Unahin po nating talakayin dito. Itong sinabi niya na hindi masisisi. Itong si Arnie Tevez, pasensya na sa audio ko, talagang namamalat na. Napagod na ang aking boses. But anyway, dire-diretso po tayo, walang cut, taba tayo nagtatalakay. Ganyan po ako, natural
Walang tinatago sa inyo kapag nagbablog ka nga po, walang mga effect na ginagamit. I'm very sorry. Okay. Sapagkat napakaliwanag po mga kaibigan. Ang binitawan nito si Atty. Panilo, na nasobra ng talino talaga na hindi dapat sisihin at hindi masisisi. Hindi naman tayo tanga mga kaibigan para hindi natin malaman kung ano ang nakapaloob doon sa mga sinasabi niya. Sapagkat dito ang pinag-uusapan ay ika nga po itong pagkatao at ginawa ni Arnie Tevez. Ang tinuturing ngayon na isang terorista mga kaibigan. Gano'n na lang ba? Ganito na lang ba ang hustisya sa ating bansa? Kung paniniwalaan po natin itong abogado na ito na nasobrahan ng talino. Sa palagay ba natin ay napakaganda na palabra de honor, napakaganda ng isang opinyon ng abogado na ito na sasabihin na ika nga po'y hindi dapat masisi, hindi dapat sisihin itong si Arnie Tevez kung ano man ang nangyayari ngayon, kung ano man ang nagawa niya. Hindi lang niyang masabi, hindi dapat natin sisihin yan na ika nga po ay kung bakit nakapaslang o nagpapaslang. Hindi lang niyang madirektang niyang ganon. But suriin po natin, yan ho ang nilalaman ng ikangay pananalita niya. Hindi niya lang matumbok. Mga kaibigan, sapagkat ang pinag-uusapan dito ay ang pagpaslang di umano kay Governor Digamo. Talagang matindi, di ba? Ganun na lang ang ikangapoy. Ilubog ang ating justice system. Kalabanin ang ating justice system, siya ang paniwalaan, mga kaibigan. Yan ang gusto niyang ipunto Gano'n na lang ba na dapat hindi talaga sisihin itong si Arnie Tevez ayon kay Atty. Panilo? Gano'n na lang ba talagang hindi dapat masisi? Mga kaibigan. Hindi ako ang may sabi. Very clear. Sa video na yan na binitawang pananalita nitong si Atty. Panilo. Talagang matindi, di ba? Kung nagtataguman ngayon itong si Arnie Tevez, ay hindi dapat sisihin. Tama ba ito mga kaibigan? Diyos mayo, magin. Kung may nangyari mang krimen, di umano, na ika nga po tinuturong utak itong si Arnie Tevez, talagang hindi dapat sisihin kung nangyari yon. Ay yan ang gusto niyang ipunto mga kaibigan di ba? Sa palagay nyo ba mga kaibigan, itong public opinion niya ay nararapat at dapat sundan natin? Ito ba ay kapupulutan ng aral? Dahil lang ika nga po'y ang ine-inspect natin dito sa abogado na ito. Ang programa niya, itawag daw po kay Panilo. Ay wag po kayong tumawag dito sapagkat ang programang ito ay puro ika nga'y irrelevant. At ika nga po'y paglihis ng isyo ang masasagap natin, mga kaibigan. Hindi po ako ang may sabi niyan. Maliwanag sa video na yan, mga kaibigan. Siya po ay mayroon ditong pinapanigan. That's why, hindi po karapat-dapat tangkilikin yang ika nga po'y mga opinion niya, mga kaibigan. Tama ba? Na lahat, anuman ang gawin ngayon, kahit noon at kasalukuyan ngayon na ginagawa nitong si Mr. Clean, hindi dapat sisihin. Tama ba yun? Sapagkat ang pinagdidiinan niya dito ay inosente itong si Tevez. Dahil inosente pa siya, bakit nagagawa ng ating pamahalaan na ituro siyang utak?
Bakit hinahatulan daw ng guilty agad? Ay hindi pa naman nahatulan sa korte. Yan ang gusto niyang palabasin eh. Inuulit ko lang. Binibigyan ko ng paliwanag. Ang tagal lang abogado nito eh. Kung bakit ganyan ng mga nasasabi nito. Ito ay abogadong walang kampanilya. Nasabi ko po't data po at napakaliwanag naman po sa kanyang mga opinyon. Oo, tama. Ang tao, kahit may kasalanan, ay inosente pa din dahil hindi pa nahatulan sa korte ng beyond reasonable doubt. Tama yon, mga kaibigan. Ang tanong, bakit mo kinukonsente itong si Tevez na ikangay ano pa man ang ginagawa niya ay hindi dapat sisihin? Bakit mo kinukonsente? Sa pamamagitan ng iyong mga opinyon na yan, na ikanga po anuman ang ginagawa ni Tevez hindi dapat sisihin, ay hindi po yan ang tamang paraan para ikanga po'y mapatunayan na itong si Tevez ay walang kasalanan. Paano mo mapapatunayan ng isang tao na ikanga po hindi hinaharap ang kaso na pinupukol sa kanya? Bakit mo kinukonsente? Ito ay isang maliwanag na pagkonsente at pagtalikod at pagyurak sa ating justice system. Mga kaibigan, maliwanag na pagkonsente. Hindi nyo pwedeng sisihin. Siya pa nagpipigil eh. Diba? Na talagang ayaw pa uwiin dito. Kung gagamitin natin ang sentido komon, mga kaibigan. Alam niyo ho, siya na ang may sabi, di ba? Siya na ang may sabi na ang tao talaga, ulitin ko, kahit may kasalanan na inosente, hanggang hindi napapatunayan, diyan po sa korte ng beyond reasonable doubt. Walang kaduda-duda, mga kaibigan. Paano po natin makakamit ang mga sinasabi mong yan na beyond reasonable doubt, diyan no sa korte? Kung ang itong best friend na si Tevez ay kinukonsente mo, ano man ang ginagawa niya, o hindi man siya umuwi dito, kung ano man na nagawa niya nakaraan ay hindi dapat sisihin. Isang pagtakip ng mga kasalanan na di umano ay nagawa ni Arne Tevez. Ang iyong gustong ipahiwatig dito. Hindi kami tanga-taong bayan sapagkat kami ay nagsusuri ng iyong mga sinasabi. Parang bago kang abogado na ika nga ay kailan lang. Subalit matanda ka ng abogado eh. Ginagalang ko ang iyong katandaan dahil tayo lahat ay papunta doon. But ang piyong pagiging katandaan sa abogado ay dahil pa ang ika nga po hindi nakapasa sa bar exam. Bakit ko nasabi, mga kaibigan? Ito ay talagang matagal na ginagawa at ruling ng ating batas. Na kapag may isang kaso, mga kaibigan, ay dumadaan sa social media, hindi pwedeng itago ng DOJ kung sino man ang may karapatan na magpahayag kung ano man ang development ng kaso. Dahil taong bayan naman ang maniningil, diyan po sa mga ahensya na humahawak nito, bakit ayaw niyong ipahayag kung sino ang utak na tinuturo ng mga ebidensya? That's why ginagampanan lang po ng DOJ. Kung ika nga man ay sinasabi sa taong bayan, karapatan po ng DOJ yan, na ipahayag isawalat, according po at naaangkop sa turo ng nakalap na ebidensya, ay sabihin kung ano ang development ng kaso dito sa Digamo case na kinasasangkutan po nito si Arne Tevez. Maliwanag po ba? Karapatan. Bakit mo ika nga po'y pipigilan? At ang pinapalabas mo dito, Atty. Panelo, ay hinahatulan agad ng guilty.
ng DOJ. Pinaparatangan na talagang siya na ika nga po'y guilty. Wala pong sinasabing ika nga'y talagang beyond reasonable doubt. Doon po natin madidinig sa korte yan. Nasasabi po lang ng DOJ at ng ating pamahalaan, kahit sino man vlogger nasasabi ho, pipera ang kampi. Diyan po na mga vlogger kay Tibes. Kahit ako, nasasabi ko po, siya ang tinuturo, di umano, ng utak sa pagpaslang dahil diyan ho sa mga ebidensya na nakalap laban ho dito kay Arne Tibes. At liliwanagin ko po, hindi lang ho iisang ebidensya, hindi lang ho pisikal na ika nga po yung nagtuturo dito na yung mga nag-recount, mayroon pong forensic, at dumaan po sa ika nga po yung masusing pagsusuri. May mga baril na ika nga po yung dumaan sa ballistic ho na nagtugma. At marami pang iba, hindi ko na isa-isahin. At dahil kung kahit isa-isahin ko, ay hindi mo paniniwalaan. Dahil ang isip mo ay nakatingin diyan sa kumikislap. Ano yung kumikislap? Makintab. At nakatingin ka sa bulsa ni Tibes. Maliwanag po. Huwag mo sabihin na sinusulong ng DOJ na guilty. Walang sinasabi na guilty, mga kaibigan. Ang sinasabi lang ay ito ang tinuturong utak. Kaya't para kang bulaang propeta. Alam niyo ho, sa batas ng ating ikang, hindi po ako abogado, sinasaliksik ko. Isa ho ang ibig sabihin ng ating batas at isa kung paano magpatupad ng batas sa ating bansang Pilipinas. Nagkakaiba-iba lang po ito na ika nga interpretasyon. Katulad po ng ginagawa nitong si Atty. Panelo. May interpretasyon po na ika nga po hindi naaayon doon po sa sinasaad ng batas. At mayroon pong interpretasyon na nasasaad po doon sa ika nga po ruling ng batas. Kaya po nagkakaiba ang pananaw. Unang-una, may dahilan kung bakit nagkakaiba ang interpretasyon. Katulad po ng ginagawa nito ni Atty. Panelo, alam nyo na ho di ba? Na-vlog ko na. May ebidensya tayo diyan na naniningil siya. Dapat singilin. Dito sa kanyang mga ginagawa, ay nahihirapan siyang maningil Uli, di ba? Ang gusto kong ipahawatig dito mga kaibigan, ay ito po ay talagang walang duda na hindi tumitingin po ika nga po doon sa mga ebidensya na matitibay na ika nga po yung mag-uugnay dito sa kanyang pinagtatanggol. Hindi naman siya abogado nito Hindi ito siya abogado nito Nagtatanggol siya ayon sa ika nga po yung gusto niya di ba? Sapagkat maliwanag po sa mga sinasabi niya at hindi lang po isang video ang aking sinaliksik dito sa kanyang mga banat dito kay Tibes. Tuwing babanat siya ho dito kay Tibes at ipagtatanggol, ay may kasama pong pagyurak sa DOJ. May kasama pong pag-apak at inaalipusta ang justice system natin. At dinadamay pa ang taong bayan. Mga kaibigan, abangan nyo ho. Mayroon ako nasa liksik na video niya. Bago pa lang din, mga ilang buwan ang nakakaraan. Ay talagang dinamay niya ang taong bayan. Ginamit ang taong bayan. Abangan nyo ho yan. Ibablog ko, mga kaibigan. Ganyang katindi ang abogado na ito. Talagang nasubrahan ng talino na naginip ng gising, mga kaibigan. Mga kaibigan, kung ano man ho, ang mga pananalita nito, na ika nga po binibitawan sa social media. Alam niyo ho, alam ko ang nasa puso niyo at nasa isipan. Hindi niyo ito paniniwalaan. Bagkos, kamumuhian niyo pa dahil, alam niyo ho, ito ay isang uri ng panluloko sa taong bayan. Pagyurak sa justice system at ika nga po'y alipustahit ang ating pamahalaan. Ang ating pamahalaan ho ay nandyan nakabantay at ika nga po ay kung ano man
ang karapat dapat gawin dito sa kaso na ito, alam po natin na ginagawa. But alam ko, inip na ho kayo. At ako, kahit ako, inip na inip din. Huwag tayong mag-alala. Yung pinapangako ko sa inyo, na warrant of arrest dito sa ikangapoy nakasampa na sa korte, malapit na pong ilabas. At itong probable cause dito ho, sa ikangapoy, sa Digamo case, malapit na pong ilabas. Panibagong warrant of arrest. Kaya alam ko ho, ang nasa isip nyo, kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa naaresto itong si Arnie Tevez. Marami po nagtatanong. Ito lang po ang gusto ko pong isagot sa inyo. Itong pagiging terorista niya po ay hindi po nakasaad doon. Na ika nga po ay pwedeng arestuhin na siya as soon as possible. Itong si Arnie Tevez. Ang nakasaad lang po doon ay ito po yung pag-press ng kanyang mga bank account, mga ari-arian, pag pwedeng kansilahin ang kanyang pasaporte. Hindi po nakasaad yung pwedeng arestuhin agad. That's why ngayon po, kahit na-deklara siya na hindi pa na terorista, ay hindi pa na-aresto. Pati ito ang aking ayon sa aking pagsaliksik. Once na lumabas po ang warrant of arrest, pinapangako ko po sa iyo, makikita po natin ito ay nakapusas na hinahatid sa kulungan para doon siya ikulong, mga kaibigan. Yan dapat ang itatak mo sa kukuti mo, Attorney Panelo, sapagkat ikaw ay natutuwa sa iyong mga video na ika nga po hindi ito gugulaw ang kaso dahil hindi bumabalik dito sa bansa itong si Arnie Tevez. Paano pa mapuprosecute ang isang tao? Ikaw ay sinasabi mo hindi ba? Tuwan-tuwa ka na hindi makabalik dito eh. Ang paniniwala ho nito ay talagang hindi makakabalik dito sa bansa. Itong si Arnie Tevez, hindi man lang sumasagi sa kanyang isipan na ika nga po ay mauhuli ito, mga kaibigan. Hindi sumasagi sa kanyang isipan na ika nga po ito ay lalabasan ng warrant of arrest. Dahil ang sinasabi niya ay walang kwenta itong DOJ, mga kaibigan. Pinipersonal mo ang DOJ, so ngayon dapat hindi ka tunay na ika nga'y magaling na abogado. Kung magaling kang abogado at sumusunod ka sa legal ethics nyo, huwag mong isama ang damdamin dito sa DOJ. Kung galit ka dito, huwag mong magpapikto dito sa Digamo case. Hindi ka hinahangad namin na ika nga po ay kumampi dito sa Digamo case. That's why nasabi ko po yan. Dalawa ang mata mo at may salamin ka pa. Dapat alam mo kung saan ka lulugar bilang abogado. Dahil ang isang abogado, ang pinagbabatayan po ay ebidensya. May ebidensya po, napakadami at matibay. Bakit diyan ka nagbabatay sa ebidensya? Bagkos, bakit hindi ka nagbabatay? I'm very sorry. Bakit hindi ka nagbabatay sa ebidensya? Bagkos, nagbabatay ka ay diyan sa katauhan ni Arnie Tevez. At diyan sa ika nga po pananalita ni Arnie Tevez. Okay, alright. Sana po mga kaibigan nakuha nyo ang gusto kong ipunto dito. Alam ko at mayroon pang ibang hindi ako natalakay. Pasensya na po kayo. Kinulan tayo sa oras. Pagpalain po tayo lahat. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Diyan po sa comment section. Kung nagustuhan nyo po, di kayo abala. Pwede po kayo mag-comment. At ika ngayon mag-iwan ng inyong public opinion. Maraming salamat po. Pagpalain po tayo lahat. Bye-bye.